Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Ronnie. Maraming taon ang nakalipas nang mangyari ito. Kumbaga, mahigit 3 dekada na rin yun. Pero kahit na may katagalan na, malinaw ko pang naaalala ang bawat pangyayari sa panahong ito. Hindi ko na lamang din babanggitin ang eksaktong lugar. At gagamitan ko na lamang ng alias ang mga taong kasangkot. Respeto na lamang po sa pangalan ng lugar at sa mga taong sangkot, ang iba ay matagal nang pumanaw. Noon pa man, bali-balita na mayroon talagang isang bus na gumagawi sa pinakamasukal na kagubatan. Wala nang naglakas loob na pumaroon sa gubat niyon dahil noon pa man ay merong aswang na naninirahan doon. Dati, may pumunta sa gubat, ngunit hindi na kailanman nakabalik. Ayon sa sabi-sabi, kinain na raw yun ng aswang. Walang nakakakilala sa aswang. Wala ring nakakita sa mismong pangyayari kung kinain nga ba ng aswang ang taong gumawi ron. Puros usap-usapan lamang. Pero ganun pa man, ay naghatid yun ng matinding takot sa mga tao, lalo na sa kalapit lugar. Ang bus na sinasabi nilang sumasadya sa gubat na yun ay pinaghihinalaang aswang ang driver. Wala ring nakakalam kung anong klaseng bus yun. Basta ang sabi lamang ay isang bus daw talaga. Lumipas nang lumipas ang panahon at unti-unti ding namatay ang usap-usapan na yun. Ngunit bigla ring bumalik. At hindi ko inaasahang ako pa talaga ang masasangkot. Eksaktong Kapaskuhan nun. Pauwi ako sa probinsya para makasama ang pamilya sa naturang selebrasyon. At syempre sasakay talaga ako ng bus dahil malayo-layo ang biyahe at tanging bus lang naman ang masasakyan. Naging maayos naman ang daloy ng biyahe mula sa terminal hanggang sa daan na paisa-isa nang bumababa ang mga pasahero. Sa hinaba ng biyahe, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Una kong gising ay marami-rami pa ang pasahero at malayo pa sa amin. Natulog ako ulit at pangalawang gising ko ay ganun pa rin. Nakatulog muli ako at sa pangatlong pagising ay nagtaka na ako dahil madilim na ang paligid. Napakamot pa ako habang nag-iisip dahil kung tutuusin, hindi naman aabutin ng gabi kahit na medyo malayo ang aking uuwian. Isa pa, umagang-umaga ay nanggaling kami sa terminal ng bus. Pasado 6:00 pa yun at 7 oras lang dapat ang biyahe. Dapat pagkalipas nun ay nakababa na ako sa lungsod namin bago pa dumilim. Tiningnan ko ang loob ng bus. May 5 pang pasahero bukod sa akin.
Ngunit pare-parehas na tulog. Tiningnan ko sa salamin ang driver at abala lamang din siya sa pagmamaneho at palay na rin ang paghikab. Iyong konduktor naman ay nakaupo sa tapat ng pinto at nakaidib din. Pagtingin ko sa likod, may isang lalaking nakaupo sa pinakadulo at tulog din. Kahit na kinakabahan sa sandaling yun, pinilit ko na lamang nalibangin ang sa aking sarili sa pagtingin sa labas kesa manginig sa takot sa pagpasok sa isipan tungkol sa sinasabing bus na may aswang na driver. Segundo pa ako kung sumulyap sa driver dahil baka nakasakay na ako sa sinasabi nilang bus na yun. Pero hindi naman. Dahil wala akong nararamdaman na kung ano sa paligid. Maliban lamang talaga sa madilim. Lumipas ang halos isang oras sa tansya ko. Nang pagdating sa bandang unahan, ibiglang huminto ang bus at iritadong bumaba ang driver. Sumunod naman ang konduktor na parang naalimpungatan pa dahil kagigising lamang. Sa pag-usisa ko, nasiraan pala ng gulong. Gising na ang iba pang pasahero sa puntong yun at sinabihan kaming aayusin lang muna nila sa may bandang gulong at wala kaming dapat ipag-alala dahil iyon lamang daw ang naging aberya. Tahimik lamang din ako sa upuan. Ngunit ang totoo ay hindi na ako mapakali. Parang may nagaganap na hindi tama sa paglipas ng oras. Iyon bang pakiramdam na parang may kasama kayong hindi pangkaraniwang nilalang, ngunit hindi matukoy kung nasaan? Nagsibabaan ang ibang pasahero dahil naiihi. Yung iba naman ay lumabas para makalanghap ng hangin. Hindi ako lumabas. Nanatili ako sa loob. At iyong lalaki sa likuran ko ay tulog pa rin. Binaliwala ko na lamang ang lalaki yun. Dahil wala naman akong naisip ng masama sa kanya. Ngunit nang tingnan ko sa rearview mirror ng sasakyan, ganun na lamang ang gulat ko nang wala akong makita sa aking likuran. Walang lalaking nakaupo. Nagtataka akong napalingon ngunit naroroon naman ang lalaki pagtingin ko. May nakatakip na panyo sa mukha. Nakasandal sa upuan at natutulog. Tumingin ako muli sa salamin at napatayo na ako sa kilabot dahil wala talagang nakikitang lalaki. Hindi ko na nga halos maihakbang ang mga paa ko dahil sa panginginig. Ngunit ganun pa man, naglakas loob pa rin akong lumapit sa lalaki upang makasiguro kung sino ba talagang mali, ang salamin ba o ang mismong lalaki. Paglapit ko sa lalaki, agad kong hinablot ang panyo at mas lalo lamang akong pinuhusan ng kilabot ang aking buong katawan. Nang makita kong wala itong muka. Wala siyang muka. Purong itim lamang ang nakikita ko. Walang mata. Walang ilong. At walang bibig. Napatingin pa sa akin ang lahat dahil sa pagsigaw ko. Tinanong nila kung anong nangyari. Ngunit dahil sa labis na takot na nasaksihan, hindi ako nakapagsalita.
Inisip pa nila na baliw ako. At binaliwala na lamang pagkatapos. Lumabas na rin ako ng bus. At lumapit sa kanila. Hindi na matahimik ang kalooban ko matapos yun. Habang nasa labas, nanginginig na ako sa kinatatayuan. Dahil sa kahit saan man ako mapatingin, nakikita ko ang lalaking walang muka. At ang mas nakakakilabot pa, nakalutang ito sa hangin. Humantong na lamang sa sitwasyon na ayaw ko nang iangat ang aking ulo. Nakayuko lamang ako nang nakayuko. At kahit kinakausap ng ibang pasahero, ay hindi ko na talagang magawang iangat pa ang aking paningin. Ilang sandali pa'y natapos ng pagkumpuni sa sirang gulong. At dun ko lamang din napagtanto. Nalagpas na pala ako dapat sa bababaan kong munisipyo. Kaya pala inabot na ng dilim. Hindi ko na rin napansin dahil napasarap ang aking tulog kanina. Hindi naman ako pwedeng bumaba dahil wala nang bus na daraan. Sabi naman ng driver, ay isabay na lang nila ako pabalik dahil babalik din naman sila sa terminal sa gabing yun. Bumiyahe ulit ang bus at mas lalong hindi na ako mapakali dahil sa palagi ang pagpapakita ng lalaking multo. Sunod-sunod na nga ang pagsigaw ko dahil sa sunod kong tingin ay katabi ko na ang lalaki. Pinagtitinginan na ako ng ibang pasahero at nabulyawan pa ng konduktor dahil sa ingay. Sinabi ko sa kanila na may nakita akong multo, na may lalaking multo kaming kasama noong mga sandaling yun. Ngunit wala ni isang naniniwala. Pinagtinginan lamang nila ako na para ba akong nababaliw. Sinabihan pa ako ng driver na lumipat na ng upuan dun sa tabi niya. Lumipat naman ako agad. Ngunit hindi pa rin natahimik dahil maski sa daan, bigla-bigla ako na lamang nakikita ang multo. Nginig na nginig ako sa aking kinauupuan at pinagpapawisan ng todo. Makalipas ang ilang kilometrong pagbiyahe, napansin kong papasuot na sa gubat ang bus. Maliit na lamang ang daan na hindi na halos magkasya ang sasakyan. Napansin ko rin na napatanda ng krus ang driver at nagsimulang sumambit ng mga salitang nasa ibang lengguwahe. Sa napansin ko rin sa konduktor, isinara niya ang pinto at mga bintana. Tapos ay may kung anong palhim na isinambit at mariing nakahawak sa rosaryo. Yung mga pasahero namin ay nakayuko na lamang at sa tingin ko ay nagdarasal na rin. At sa sobrang dito ko, nakidasal na lamang ako. Sumuot pa ng sumuot sa masukal na bahagi ang sasakyan. Bago kasi makapunta sa ibang lungsod, ay may mararaanan pang mga bundok sa paanan nito. Napapahigpit na ang kapit ko sa upuan at napapapikit na rin. Hindi ko na kaya pang tumingin sa paligid dahil parang kinakain na kami ng kadiliman. Tapos dagdag pa sa kilabot ang nakabibinging katahimikan. Napamulat ako ng bahagyang mayanig ang bus. Pagkatapos ay sinundan ng mahihinang bulong na hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Katulad ng ibang nasasakyan, napatakip na rin ako ng tenga. Pero sa kabila ng sitwasyon, pinagaan at siniguro ng driver na magiging maayos kaming lahat. Kinumbinsi niya kaming tatagan ng aming kalooban at malalabanan namin ang hamon ng kadiliman. At aniya pa,
Hindi kami matutulad sa mga bus na tuluyang nilamon ng masasamang espiritong pagala-gala sa lugar. Sa pagpapatuloy sa pagbiyahe, sa wakas, namalayan na lang namin na payapa na ang paligid. Abot-abot pang malalim na hininga ng lahat. At ako na hindi ganong nagdasal o napadasal ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Hindi nagtagal, nakarating kami sa pinakahuling lungsod ng lugar. Masyado nang malalim ang gabi at nagsipagbabaan na ang mga pasahero. Maliban sa akin na lumagpas na sa dapat sanang babaan. Nagpahinga muna ng mahigit 30 minuto ang driver at konduktor. May bukas pa naman na tindahan. At doon na lamang ako nagpalipas ng oras. Habang kumakain ay hindi ko maiwasang magtanong sa kanila. Tinanong ko talaga kung ano ang yung nangyari sa daan. Sabi ng driver, Ilang taon na akong namamasada gamit itong sarili kong bus. Itong si Kiko, na anak ko, na siya naman ang konduktor. Bago ko pinasok ang pamamasada, sinuguro ko munang maalam ako sa dasal. Sa pagpapataboy sa masasamang espiritu. Dahil sa lugar nito, may masasamang espiritu na gustong gumanti sa kamatayan niyang siguro ay hindi niya matanggap-tanggap. Ang espiritu ding ito, ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Isa rin siyang driver ng bus at hindi sinuwerte sa mga kamay ng espiritong yun. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga napupunta sa ibang dimensyon ang mga biktima ng espiritu, katulad ng mga sinasabi ng mga tao. Sabi pa ng iba, aswang daw ang dahilan. Pero ang pagmumulto talaga ng masasamang espiritu yun. Bumabangga ang mga bus at ito'y nahuhulog sa bangin na sa sobrang lalim ay walang nakakapansin na nandoon lamang sila sa ibaba. Alam ko ito dahil nasaksihan ko kung paano nahulog ang bus ni tatay matapos mga biktima ng espiritu. Habang nakikinig kay mga ng driver, hindi ko maiwasang magtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Dahil sa nalaman ko, nagdadalawang isip na akong sumakay ulit dahil baka sa pagbalik ko ay hindi na kami swertein. Pero sabi ng driver, ang mga sasakyang pabalik ay hindi na ginagambala ng espiritu. Yun lamang mga sasakyan na paparating pa lamang. Kahit may pagdadalawang isip, sumakay na ulit ako. At katulad nga ng sabi ng driver, naging payapa naman ang biyahe. Inabot pa ng ilang oras bago nakarating sa lungsod na bababaan ko. Hating gabi na yun. At mabuti na lamang nasa tabing kalsada lamang ang bahay namin. Pagkadating ko sa bahay, magdamagan akong nakatitig sa kisame dahil sa nangyari. Kahit natapos na ang sitwasyong yun, parang nakasalang pa rin ako dahil sa kaba at takot na hindi ko mawari. Pagkatapos nun, may nabalitaan pa kaming bus na hindi na raw nakabalik. At walang ibang sinisisi kung hindi ang bus na nag-aaswang. Alam ko sa sarili kung anong totoo, pero hindi na ako nakisawsaw pa sa usapin ng mga tao dahil sa takot. Multo kasi ang pinag-uusapan at baka dalawin pa ako sa bahay. Nanahimik ako mula nun, magpasa hanggang ngayon. Sa paglipas ng panahon, 3 beses ko pa lamang nabalita ang may nawawalang bus. Lumipat na kasi kami ng bahay dahil sa nagsawa na sa buhay probinsya. Sa ngayon, mukhang hindi na naulit ang insidente
dahil matao na sa mismong lugar na yun. At siguro'y naitaboy na ng tuluyan ang masamang espiritu. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang Tinduba City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West de Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.